Maligayang pagdating sa channel na kwento ng pamilya, mga ginang, ginoo at mga kapatid. Matapos kong mawalan ng trabaho, biglang sinabi ng mayaman kong asawa, "Marco, mula ngayon, hati tayo sa lahat, 50-50. Sarili ko na lang ang aalagaan ko." Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang siya ng kalmado at sinabing, "Sige." Hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. "Pirmahan mo rito," sabi ni Marco, sabay tulak ng isang dokumento sa aming marble na hapagkainan na may parehong kaswal na presisyon na ginagamit niya sa mga multimilyong dolyar o bilyon-bilyong piso na deal sa hedge fund. Pinagawa ko ito sa abogado ko kaninang umaga. Tinitigan ko ang papel na pinamagatang Domestic Financial Restructuring Agreement habang lumalamig ang kape ko sa aking mga kamay. 3 araw. Eksaktong 3 araw pa lang akong walang trabaho. At ang asawa ko sa loob ng 8 taon ay kumonsulta na sa isang abogado tungkol sa paghati sa aming buhay sa mga itemized column. "Mula ngayon, hati tayo sa lahat, 50-50. Patuloy niya, sabay tanggal ng takip ng Montblanc pen niya ang ibinigay ko sa kanya noong ika-5 anibersaryo namin. Sarili ko na lang ang aalagaan ko. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala kayo na ang kasal ay isang partnership, hindi isang transaksyon sa negosyo, isaalang-alang po ninyo ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong upang mas maraming babae ang makatuklas sa mahahalagang kwentong ito. Ngayon, tingnan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 50-50 na arrangement ni Marco. Ang sikat ng umaga na pumapasok sa aming penthouse ay tumama sa gintong trim ng panulat. Ang parehong liwanag na nagpadama ng pagkasagrado sa aming Sabado ng umaga. Sa loob ng 8 taon, ito na ang aming ritual. Ako ang nagluluto ng Eggs Benedict mula sa simula habang binabasa ni Marco ang Financial Times. Paminsan-minsan ay nagbabahagi siya ng balita tungkol sa pagsasama-sama ng mga kumpanya mula sa kanyang mundo ng hedge fund. Ang Hollandaise sauce na pinag-aralan kong perpektuhin. Ang eksaktong temperatura ng kanyang kape, ang paraan ng pag-aayos ko ng mga sariwang bulaklak sa mesa. Lahat ng iyon ay naramdaman kong pagmamahal. Ngayon, pakiramdam ko ay isang trabahong walang bayad na kanyang ginagawa sa itemized column. Pinagawa mo ito sa abogado mo. Inulit ko ng dahan-dahan. Binabalik-balikan ang mga pahina ng mga subsection at clause nang hindi mo muna ako kinakausap. "Gusto kong maging handa ang isang balangkas," sabi ni Marco, sabay ayos ng kanyang singsing ng Princeton class. Isang kaba na napansin ko nung una naming date. Mas efficient sa ganitong paraan. Efficient. Lahat sa mundo ni Marco ay nakasalalay sa efficiency at optimization. Ito ang dahilan kung bakit siya napakagaling sa pamamahala ng mga hedge fund at napakahina sa pag-unawa kung bakit ko siya tinitigan na parang may tumubo siyang pangalawang ulo. Ang dokumento ay detalyado. Ibibigay ko iyon sa kanya. Hati sa upa, utility allocation, mga gastos sa grocery, maging isang formula para sa pagkalkula ng mga bayarin sa paggamit ng pinagsasaluhang espasyo. Ginawa ng asawa ko ang aming kasal na parang isang spreadsheet habang pinoproseso ko pa rin ang pagkatanggal ko sa Hartman Capital. Nagsimula ng normal ang Lunes ng umaga. Hinalikan ko si Marco bilang pamamaalam, nagmaneho papunta sa opisina, kinuha ang karaniwan kong vanilla latte mula sa kariton sa labas ng gusali. Pagsapit ng tanghali, nakaupo na ako sa opisina ni Margaret habang ipinapaliwanag niya na kailangan ng strategic restructuring dahil sa mga kondisyon ng merkado. Alam naming dalawa ang totoo. Gusto ng bagong CEO ang kanyang pamangkin sa isang mataas na posisyon. At ako ang biktima ng nepotism na ipinapahayag bilang responsibilidad sa pananalapi. "Kailangan ko ng oras para dito," sabi ni Margaret. Hindi kayang salubungin ang aking mga mata habang itinutulak ang severance package sa kanyang mesa. "Matalino ka, Jade. Hindi ito tungkol sa performance." Ngunit performance lang pala ang mahalaga kay Marco. "Kailan mo ito napagdesisyunan?" Tanong ko. Maingat na inilapag ang kontrata, pinipigilan ng sarili na gusutin ito. "Matagal na itong nasa isip ko," sabi niya. Sa wakas ay tumingin mula sa kanyang telepono. "Lalo lang itong luminaw nang mawalan ka ng trabaho.
Palaging sinasabi ng tatay ko na ang pagiging umaasa ay nagbubunga ng kahinaan. Ang kanyang ama, si William Piton, ang tech entrepreneur na nagtayo ng kanyang yaman sa likod ng mga underpaid programmer at namatay sa kanyang mesa sa edad na 58, nag-iwan kay Marco ng milyon-milyong piso at isang kawalan ng kakayahan na ihiwalay ang halaga ng tao mula sa net worth. Naalala ko ang Martes ng gabi nang sa wakas ay sinabi ko kay Marco ang tungkol sa pagkatanggal sa trabaho. Nasa home office siya, 3 monitor ang umiilaw sa datos ng merkado. Tumayo ako sa pintuan na parang estranghero sa sarili kong bahay. Pinapanood siyang subaybayan ang mga presyo ng futures. Nawalan ako ng trabaho, sabi ko. Huminto ang kanyang mga daliri sa keyboard ng eksaktong 2 segundo bago nagpatuloy sa pag-click. Nang sinabi kong binigyan ako ng 2 linggong severance kahapon, doon siya lumingon, hindi mabasa ang ekspresyon. Huwag kang mag-alala, may maiisip tayong paraan. Ngunit kahit sinasabi niya iyon, pinanood ko siyang buksan ang aming joint account sa kanyang gitnang monitor, kinakalkula kung gaano katagal-tatagal ang huling sweldo ko. Nagbuhos siya ng scotch para sa sarili niya, Macallan 25, isang bote na mas mahal pa sa buwanang upa ng karamihan ng tao, at nagpaalam para sa isang mabilis na work call na umabot ng 2 oras. Umupo ako ng mag-isa sa aming sala, nakatingin sa Lake Michigan sa pamamagitan ng mga bintana mula sa sahig hanggang kisame. Nagtataka kung kailan naging isang bagay na hahawakan ang pagiging walang trabaho ko sa halip na isang bagay na suportahan ako. Ngayon, pagkatapos ng 3 araw, inihaharap niya sa akin ang isang kontrata na nagpapababa sa aming 8 taong kasal sa mga line item at subclause. Kumusta naman ang Huwebes? Tanong ko. Nang sinabi mong partners tayo? Ang hapunan noong Huwebes ay ideya niya. Isang pagkakataon upang mag-estratehiya, sabi niya. Isinuot ko ang itim na damit na gusto niya, ang nagpaparamdam sa akin na makapangyarihan, kahit na gumuguho ang profesional na mundo ko. Umorder siya ng isang bote ng Krug nang hindi nagtatanong kung ano ang gusto ko. Ang unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi niya tinanong ang aking kagustuhan sa amuse-bouche. Habang ang ibang mag-asawa ay magkahawak kamay sa tapat ng mga mesa, si Marco ay naglunsad ng isang presentasyon tungkol sa pag-aayos ng aming domestic arrangement para sa maximum efficiency. Ang kanyang pananalita sa negosyo para sa pagwasak ng lahat ng itinayo namin. Partners tayo, sabi niya ngayon, sabay tapik sa kontrata. Equal partners, iyan ang sinisigurado nito. Tiningnan ko ang asawa ko, talagang tiningnan ko siya. Ang perpektong ayos ng buhok niya. Ang Tom Ford suit niya, kahit na Sabado, ang ekspresyon niya ng kaunting inip na parang ako ay isang mahirap na kliyente na tumatangging makita ang katwiran. Kailan siya naging ganitong tao? O palagi ba siyang ganitong tao at sadyang sobrang in love lang ako para mapansin? Alam mo, nag-espesyalista ako sa forensic accounting sa Hartman, sabi ko ng mahinahon. May kumislap sa kanyang mukha. Pag-aalala? Takot? Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ano ang kinalaman niyan sa kahit ano? Naaalala ko lang ang skill set ko, sabi ko. Kinuha ang panulat niya, ang regalo ko sa kanya noong nagbibigayan pa kami ng mga regalo na may kahulugan na higit pa sa kanilang presyo. Dahil malapit na akong maging self-sufficient, pumirma ako sa kontrata ng may flourish na ikinagulat niya kung nakikinig lang siya sa anumang bagay bukod sa kanyang tagumpay. Jade Piton sa perpektong cursive, ang huling beses na pipirmahan ko ang pangalang iyon. Ayan na, sabi ko, sabay tulak pabalik sa marble. Marble na pinili namin nang magkasama sa Italy noong honeymoon namin, tuliro sa pagmamahal at posibilidad. Equal partners. Ngumiti si Marco, kontento, bumalik na sa kanyang telepono. Hindi niya napansin na kinukuhanan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang cellphone ko. Hindi niya napansin na inuuri ko sa isip ang bawat asset, bawat account, bawat maingat na nakatagong transaksyong pinansyal na nagpanggap akong hindi ko alam. Talagang hindi niya napansin na nagte-text ako sa kapatid kong si Emma. Tama ka, nangyayari na. Dahil habang iniisip ni Marco na inaayos niya ang aming kasal, ang totoo, nagdeklara siya ng giyera. At binigay lang niya sa akin ang blueprint
kung paano mananalo. Agad na nag-text pabalik si Emma. Sa wakas, nagpakita ng tunay na kulay, idokumento ang lahat. Hindi kailanman nagtiwala ang kapatid ko kay Marco. Hindi simula noong araw na nakilala niya ito sa aming engagement party nang itinuwid niya ang pagbigkas nito ng Moet sa harap ng lahat. Itinago ko ang telepono ko at nagtungo sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Patuloy na nagre-replay sa isip ko ang pirma, ang kontrata, ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ni Marco. 5:00 ng umaga, sumuko ako sa pagpapanggap at lumabas sa kama. Ang gilid ni Marco ay wala na, bahagyang naistorbo lang ang mga kumot. Sa likod ng saradong pinto ng kanyang home office, naririnig ko ang boses niya, makinis at kumpidente, nakikipag-usap sa Singapore tungkol sa profit margins at market volatility. Sabado ng umaga at 3 oras na siya sa kanyang workday. Nagpunta ako sa kusina, kailangan ng caffeine para iproseso kung ano na ang naging buhay ko. Ang laptop ni Marco ay nakabukas sa counter. Siguro nagtatrabaho siya doon bago ang tawag niya. Nakailaw pa rin ang screen at hindi ako ipinagmamalaki ang sumunod kong ginawa, ngunit hindi rin ako nahihiya. Ang spreadsheet ay may pamagat na Household Reorganization Post JL, pagbabago sa organisasyon ng sambahayan matapos ang JL. Ang pagkawala ko ng trabaho ay naging inisyal na lang. Ang Jade layoff na parang ako ay isang line item sa kanyang quarterly report. Ang mga column ay masusing ginawa. Pre-JL monthly contribution na nagpapakita ng aking sweldo, ang aming joint expenses kung gaano porsyento ang sakop ko. Post-JL sustainability model na kinakalkula kung gaano ako kalaking financial drain. Nag-create pa siya ng mga projection para sa iba't ibang senaryo. Kung makahanap ako ng trabaho sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Ang huling column ang nagpakulo sa aking sikmura, optimal resolution timeline. Kinakalkula niya kung gaano katagal bago niya kayang bigyang katwiran ang pag-iwan sa akin. Kinuhaan ko ng litrato ang bawat worksheet, bawat kalkulasyon, bawat malamig na pagtatasa ng aking halaga. Pagkatapos ay napansin ko ang isa pang tab, MGM Consulting. Ang buwanang paglilipat ng 165,000 piso, 3,000, na nagsimula 6 na buwan na ang nakalipas. Madison Grace Mitchell ang kanyang 28 taong gulang na executive assistant. Ang babaeng nagte-text sa kanya tungkol sa mga urgent presentation ng 11:00 ng gabi. Ang conference call ay nagpatuloy sa likod ng pinto. Tumawa si Marco sa isang bagay, ang pamilyar na tawa na ginagamit niya sa mga kliyente. Isinara ko ang kanyang laptop at nagtrabaho. Nang umalis siya para mag-golf ng 9:00, ang kanyang tradisyon tuwing Sabado ng umaga kasama sina Marcus Fitzgerald at 2 pang kaibigan sa Princeton, ginawa kong Command Central ang aming hapagkainan. 8:00 nagbukas ang Office Max at ako ang una nilang customer, nagkarga ng mga laminating sheet, color-coded folder at sapat na supply upang makipagkumpetensya sa isang law firm. Pupunta sa club, sabi ni Marco, kinuha ang kanyang golf bag. Huminto siya sa pinto, pinapanood akong inaayos ang aking mga supply. Para saan ang lahat ng pag-oorganisa na ito? Tanong niya. Nagiging self-sufficient, sagot ko, hindi tumitingin. Tumawa siya, talagang tumawa at umalis. Sa sandaling umalis ang kanyang Tesla sa garahe, naging seryoso ako. 8 taon ng kasal ay nangangahulugang 8 taon ng mga dokumento sa pananalapi, tax return, investment statement, credit card bill. Akala ni Marco matalino siya sa kanyang mga nakatagong asset. Ngunit ang forensic accounting ang aking specialty. Ang paghahanap ng pera ang ginagawa ko. Nilikha ko ang sarili kong masterpiece, isang 40-70 pahinang dokumento na pinamagatang Marital Asset Utilization Framework. Kung gusto ni Marco na patakbuhin ang aming kasal na parang isang negosyo, bibigyan ko siya ng kompletong corporate treatment. Section 1, Historical Labor Analysis. Bawat dinner party na hinanda ko para sa kanyang mga kliyente. Bawat weekend na ginugol ko upang maging kaakit-akit sa mga investor sa nakababagot na golf tournament. Bawat thank you note na sinulat ko. Bawat regalo na pinili ko para sa kanyang mga business associate.
Bawat oras na ginugol ko upang gawin siyang isang gumaganang tao sa halip na ang emosyonal na kawalan niya talaga. Section 2, Intellectual Property Contributions. Ang mga investment strategy na iminungkahi ko na iniharap niya bilang sarili niya. Ang mga koneksyon mula sa aking Hartman Network na naging kanyang mga kliyente. Ang mga market insight na ibinahagi ko sa almusal na mahiwagang lumabas sa kanyang mga presentasyon. Section 3, Opportunity Cost Analysis. Ang mga promotion na binitawan ko upang bigyan daan ang kanyang karera. Ang mga networking event na hindi ko pinuntahan upang patuluyin ang kanyang ina. Ang professional development na isinakripisyo ko upang mapanatili ang kanyang ilusyon ng perpektong buhay-bahay. Nang bumalik ang Tesla ni Marco sa garahe ng Alawono, nabalutan ko na ang lahat sa isang leather portfolio na mukhang mas mahal kaysa sa aktwal nitong halaga. Narinig ko siyang pumasok, ang tunog ng kanyang sapatos na pang-golf sa marble, ang pagbukas ng refrigerator. "Jade," tawag niya, "bakit may lock ang iyong shelf?" Hindi ako sumagot, hayaan siyang magtaka. Nakita niya ako sa dining room na nakasuot pa rin ng kanyang damit pang-golf. Ang nakakatawang plaid pants na ipinakumbinsi ng kanyang mga kaibigan sa Princeton na bagay sa kanya. Namumula ang kanyang mukha mula sa araw at marahil ilang serbesa sa 19th hole. Ano ang lahat ng ito? Turo niya sa aking war room setup. "Ang kopya mo," sabi ko, sabay tulak ng leather portfolio sa tapat ng mesa na may parehong presisyon na ginamit niya kaninang umaga. Ngumiti siya ng mayabang, ang mapagmataas na ekspresyon na minsan ay nakita kong kaakit-akit. "Jade, tama na." Pahina 12, putol ko. Magsimula sa Section 3.2. Nakangiti pa rin, binuksan niya ang dokumento. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha habang binabasa niya, "Retroactive Compensation para sa Unrecognized Labor Contributions 2016 hanggang 2024. Ito ay, nagsimula siya. "Detalyado," sabi ko, magpatuloy sa pagbasa. Nawala ng tuluyan ang ngiti niya sa kabuuang 34 na milyong piso, $347,000, sa uncompensated labor na kinakalkula sa market rate para sa maihahambing na serbisyo, executive assistant, event planner, social coordinator, investment consultant. "Hindi ka sigurado dyan," sabi niya. Pahina 36. Precedent cases para sa retroactive compensation sa mga binasag na business partnership. Tumunog ang telepono niya. Tumatawag si Marcus Fitzgerald para magpasalamat sa pagbabayad niya sa inumin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Marco habang sumasagot at narinig ko siyang nagsabi, "Mark, kailangan kong tingnan mo ang isang bagay. Legal opinion. Maaari ba kitang speaker?" Puno ng boses ni Marcus ang silid. Masigla pa rin mula sa inumin sa umaga. "Oh, buddy, anong meron?" Gumawa si Jade ng isang uri ng dokumento tungkol sa household arrangement namin. "Ipadala mo," sabi ni Marcus, nag-iba ang kanyang boses sa professional mode. Pinanood ko si Marco na kunan ng litrato ang mga pahina, humihigpit ang kanyang panga sa bawat larawan. Naghintay kami ng tahimik para kay Marcus na repasuhin ang mga ito. Ang tanging tunog ay ang tick ng grandfather clock na binigay sa amin ng ina ni Marco bilang regalo sa kasal. Sa wakas, nagsalita si Marcus at hindi na siya tumatawa. "Marco, totoo ba ito?" Pumirma siya sa kasunduan ko kaninang umaga, kaya ginawa niya ito. "Hindi. Ibig kong sabihin, totoo ba ang mga numerong ito? Talaga bang hinawakan niya ang lahat ng ito?" Sapat na sagot ang pananahimik ni Marco. Sumipol si Marcus. "Hayop, sa legal, hawak ka niya sa bayag, buddy. Gusto mo ng business arrangement, binigyan ka niya. At sa totoo lang, batay sa nakikita ko rito, minamaliit pa niya ang kanyang mga kontribusyon." "Dapat ka ring kaibigan ko," mabilis na sabi ni Marco. "Kaibigan mo ako, kaya sinasabi ko sa iyo ang totoo. Alinman sa punitin mo ang parehong kasunduan at bumalik sa pagiging kasal, o maghanda kang magsulat ng isang napakalaking check." Ibinaba ni Marco ang telepono nang hindi nagpaalam. Tumayo kami doon na nakaharap sa isa't isa sa tapat ng mesa kung saan kami nagbahagi ng mga romantikong hapunan, kung saan plinano namin ang aming kinabukasan, kung saan kaninang umaga ay winasak niya ang aming kasal sa isang pirma.
Ito ay blackmail, sabi niya sa wakas. Ito ay mathematics, sagot ko. Inuulit ang kanyang mga salita kaninang umaga. Ideya mo na maayos na ipinatupad. Tumayo si Marco doon ng isa pang sandali, mahigpit na nakahawak sa portfolio na nagngangalit ang balat. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas, iniwan ang aking dokumento sa mesa na parang ebidensya sa isang crime scene. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng kanyang opisina, ang pag-click ng lock. Noong gabing iyon, halos hindi ako natulog. Hindi dahil sa pagkakasala. Lampas na ako doon, kundi dahil nagpaplano ako. Akala ni Marco siya ang strategic, ang manlalaro ng chess, ang nakakakita ng 3 galaw sa unahan. Hindi niya napagtanto na pinapanood ko siyang naglalaro sa loob ng 8 taon, natutunan ang bawat gambit, bawat tel, bawat kahinaan. 3:00 ng umaga, gumapang ako patungo sa sala dala ang aking laptop. Ang aming smart home system ang ipinagmamalaki ni Marco. Isang $50,000, halos 255 won, na puhunan sa automatikong lahat. Ang kinabukasan ng pamumuhay, tawag niya rito, ginugol ang mga linggo sa pagprograma ng mga routine at zone. Ngayon, ito na ang magiging battlefield. Ang Master Control app ay naka-login pa rin sa aking telepono. Hindi kailanman naisip ni Marco na bawiin ang aking administrative access. Bakit pa? Hindi naman ako nagpakita ng interes sa kanyang mga teknikal na laruan noon. Inabot ako ng 3 oras at ilang YouTube tutorial, ngunit pagsapit ng bukang liwayway, na-reprogram ko na ang lahat. Ang Jade Zone at Marco Zone ay isinilang. Ang aking mga zone ay gumagana sa mga bagong password, biometric lock na kumikilala lang sa aking mukha at fingerprint. Ang kanyang mga zone ay nagpanatili sa kanyang orihinal na access, ngunit may ilang creative restriction na binuo ko. Ang kagandahan ay nasa mga overlap area. Ang mga espasyo na dapat ay pinagsasaluhan namin ng pantay. Kailangan ng aming parehong autorisasyon upang gumana ang mga iyon. Bumalik ako sa kama, nagpanggap na natutulog nang tumunog ang alarm ni Marco ng 6:00 ng umaga. Narinig ko siyang naglakad patungo sa banyo, humihikab, pagkatapos ay katahimikan, pagkatapos ay isang bulong na pagmumura. Hindi nagsisimula ang shower. Ano ang problema? Jade, tawag niya. May problema sa shower. Nag-inat ako ng tamad. Gumagana naman ang akin. Subukan mong i-reset ang iyong access code. Mas maraming pagmumura. Ang tunog ng pagduduro niya sa control panel. Sa wakas, nagsimula ang shower, ngunit malamig na tubig lang. Ni-restrict ko ang kanyang hot water heater access sa economy mode sa pagitan ng 6:00 at 7:00 ng umaga. Energy efficiency, pagkatapos ng lahat. Nang makarating siya sa kusina, nanginginig pa rin, nandoon na ako kasama ang kape ko, nagbabasa ng balita sa aking tablet. Ayaw kumonekta ng coffee maker, sabi niya, tinitigan ng makina na parang nagtaksil ito sa kanya. Nasa zone ko na iyan ngayon, paliwanag ko. Gusto mo bang bumili ng isang tasa? Nag-aalok ako ng special rate, 400 piso, 8 ounce lang para sa premium brew. Namula ang mukha niya. Ito ay nakakatawa. Ito ang 50-50 arrangement na gusto mo. Pantay na paghahati ng mga asset. Uminom ako ng mahaba at kontentong higop ng kape ko. Ang coffee maker mo ay nasa opisina mo. Nagtungo siya sa kanyang opisina at narinig ko ang murang Mr. Coffee machine na binili ko para sa kanya na umuugong. $20, halos 1,100 sa Target. Mukhang naaangkop. Dumating ang Sabado kasama ang pagbisita ni Emma. Nagmaneho ang kapatid ko mula sa Milwaukee sakay ng kanyang 10 taong gulang na Honda. Ipinarada ito sa tabi ng Tesla ni Marco sa aming garahe. Ang contrast ay perpekto. Lahat tungkol sa aming sitwasyon ay naibuod sa 2 sasakyan. Holy! Huminto si Emma sa kalagitnaan ng salita habang pumapasok siya sa aming penthouse. Ang sala ay naliligo sa 2 magkaibang lighting scheme. Ang aking side ay umiilaw sa mainit na kulay amber mula sa mga smart bulb. Ang side ni Marco ay nililiwanagan ng malamig na asul na corporate. Isang malinaw na linya ang naghihiwalay sa espasyo kung saan nagtatagpo ang aming mga zone. Jade, ano ang ginawa mo? Ipinatupad ang vision ni Marco, sabi ko, niyakap siya. Halika,
Ipakita ko sa iyo ang side ko. Sinundan ako ni Emma sa paligid ng apartment. Ang pagiging guru niya ay nakikita sa bawat surface. Nang makarating kami sa kusina, nakita niya ang mga digital lock sa mga seksyon ng refrigerator. Nagbibiro ka? Sabi niya. Kinain niya ang meal prep ko ng alas 2 ng umaga noong Miyerkules ng gabi. 60, halos 300 na halaga ng organic ingredients ang nawala. Ipinakita ko sa kanya ang security footage sa aking telepono. Si Marco na naka-boxer na nililiwanagan ng ilaw ng refrigerator, kumakain ng aking maingat na nakaporsyon na lalagyan. Hindi ito malusog, bulong ni Emma. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang aking mga bank statement. Ang joint account na dinrain ni Marco upang protektahan ang asset. Ang aking severance na mahiwagang kailangang masakop ang hindi inaasahang gastos sa bahay. Ang credit card na kinansela niya ng walang babala. Oh, honey, sabi niya, nag-uumpisa ng maunawaan. Sinusubukan kanyang paalisin. Sinusubukan niya akong sirain, pagtuwid ko. Ngunit nakalimutan niya na natuto ako mula sa pinakamahusay. Araw ng Linggo ng umaga, nagpa siya akong idokumento ang self-sufficiency journey ni Marco. Inanunsyo niya na mag-grocery shopping siya. Isang una sa aming 8 taong kasal. Naghintay ako ng 10 minuto, pagkatapos ay sumunod. Puno ang Whole Foods tuwing Linggo. Perpektong cover, nag-iingat ako ng distansya. Ang telepono ay maingat na nagre-record habang naglalakad si Marco sa seksyon ng produce, na parang isang nawawalang turista sa isang banyagang bansa. Tumayo siya sa harap ng cherry display sa loob ng 5 buong minuto. May hawak na maliit na kahon na may markang $27, halos 1,500. Excuse me? Tanong niya sa isang tinedyer na empleyado na nag-aayos ng mga mansanas. Ito ba ang normal na presyo para sa cherries? Tiningnan ng bata ang kahon. Pagkatapos ay si Marco na nakasuot ng $1,000, $55,000 na sneakers. Organic po yan, sir, at imported. Pero 27? Maaari mong subukan ng regular na cherries. Mungkahing empleyado, sila ay. 27? Maaari mong subukan ng regular na cherries. Mungkahing empleyado, sila ay. 8, fee 400. Kinuha pa rin ni Marco ang mamahaling kahon sa kanyang cart. Image kaysa sa ekonomiya. Mas masahol pa sa meat counter. Umorder siya ng OLB ng Wagyu beef. Hindi naiintindihan na ang presyo ay bawat pound, hindi total. Tumaas ang kilay ng butcher, ngunit binalutan pa rin niya. Nagdagdag si Marco ng truffle salt, 45 ounce, 2,500. Ajed balsamic, 45 ounce, 2,500. Ajed balsamic, 62, fee 3, 400. At isang bagay na tinatawag na heritage grains, $30. 1,650 na ginagarantiyahan kung hindi niya kayang bigyang kahulugan. Ang kanyang total ay umabot sa 24,000 piso, 438.67 para sa isang tao sa loob ng isang linggo. Nandito na ako sa bahay nang bumalik siya na nahihirapan sa kanyang mga bag. Kailangan ng tulong? Matamis kong inalok. Kaya ko na. Ungol niya, hinihila ang mga premium grocery sa kanyang side ng kusina. Lahat ay napunta sa kanyang mga itinalagang lugar, kasama na ang seksyon ng freezer na minarkahan ko ng digital tape. Lunes ng umaga ay maganda. May breakfast meeting si Marco ng alas 8 ng umaga kasama ang mga Japanese investor. Mahalaga para sa pagpapalawak ng kanyang fund. Gumising siya ng alas 6 km, naligo, malamig pa rin at nagpunta upang maghanda ng almusal. Pinanood ko mula sa laptop camera ko habang binubuksan niya ang kanyang seksyon ng refrigerator. Ang Wagyu ay nandoon, hilaw at mahal. Ang heritage grains ay nakaupo ng hindi nabubuksan. Ang truffle salt ay mukhang palamuti sa kanyang shelf. Sinubukan niya ang bawat password combination sa aking nakalock na seksyon kung saan naghihintay ang aking inihanda na mga breakfast sandwich. Jade 1234, Anniversary 2016. Maging ang I love you na nagpatawa sa akin ng may kapaitan. Sa wakas, alas 7:47 ng umaga, nag-order siya para sa delivery.
$85, fee $4,675 para sa eggs, toast at kape. Na-i-deliver ng alas 8:23 ng umaga. Naghihintay na ang kanyang mga investor ng 23 minuto. Noong gabing iyon, natagpuan ko siyang kumakain ng cereal para sa hapunan. Ang wagyu ay nasira na. Hindi niya alam na kailangan itong gamitin sa loob ng 2 araw pagkatapos bilhin. $400, halos 24,000 na halaga ng groceries, sabi ko. At kumakain ka ng cornflakes? Tumingin siya sa akin, at sa isang sandali nakita ko ang isang bagay na nag-crack sa kanyang panlabas na anyo. Hindi sapat para maging mahalaga, ngunit sapat na upang malaman na gumagana ang giyera. Ibinaba niya ang kanyang kutsara, ang cornflakes ay lumalambot sa gatas. Sa loob ng 1 segundo, walang nagsalita sa amin. Pagkatapos ay lumayo siya sa mesa at naglakad patungo sa kanyang opisina nang walang salita. Iniwan ang kanyang mangkok doon sa counter. Ang kanyang side ng counter sa technical, ngunit mahirap mamatay ang mga lumang gawi. Nilinis ko pa rin ang kanyang kalat dahil mas nakakagulo sa akin ang makita ang maruruming pinggan kaysa sa pagpapakita ng punto. Doon ko napansin ang credit card statement niya sa counter, bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang iniwan na Wall Street Journal. Nagre-review siya ng mga gastos, malamang sinusubukang malaman kung saan napupunta ang lahat ng kanyang pera ngayong bumibili na siya ng $40, $2,200 na honey at truffle salt na hindi niya kayang bigkasin. Isang line item ang pumukaw sa aking mata. MGM Consulting, 3,165,000. Ang parehong charge ay lumabas bawat buwan sa loobang 6 na buwan. 3,165,000. Ang parehong charge ay lumabas bawat buwan sa loobang 6 na buwan. 3,000 buwan-buwan sa isang consulting firm na hindi ko kailanman narinig habang sinasabi niya sa akin na kailangan naming maghigpit ng sinturon dahil sa market volatility. Kinuhanan ko ng litrato ang statement at nagpunta sa aking laptop. Ang address para sa MGM Consulting ay hindi isang business complex or corporate building. Ito ay ang Meridian, isang luxury apartment building sa downtown kung saan nagsisimula ang mga studio sa $4,000, $220,000 sa isang buwan. Ang aking forensic accounting instincts ay pumasok ng matindi. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan. Hinanap ko ang mga record ng korporasyon, pagpaparehistro ng negosyo, tax filing. Ang MGM Consulting LLC ay narehistro 7 buwan na ang nakalipas. Ang managing member, Madison Grace Mitchell. Madison, ang kanyang executive assistant, 28 taong gulang, Harvard MBA, mahabang binti at isang ugali ng pagte-text kay Marco tungkol sa mga urgent matter sa hindi naaangkop na oras. Mas malalim akong naghukay. May website ang LLC. Kung matatawag mong website ang 3 blog post tungkol sa pagpapakita ng iyong pinakamahusay na buhay sa pamamagitan ng strategic thinking. Ang huling post ay 4 na buwan na ang nakalipas, some consulting firm. Doon nag-click ang lahat. Ang mga late night sa opisina, ang mga weekend emergency meeting, ang paraan kung paano siya biglang naging protektado sa kanyang telepono, inilalagay itong nakaharap sa mesa sa panahon ng hapunan. Dinadala ito sa banyo habang naliligo. Gumagawa ako ng bagong spreadsheet, suspicious financial activity, nang magpasya ang universo na bigyan ako ng isang regalo. Martes ng gabi, 11:47 p.m., ayon sa orasan ng aking laptop. Si Marco ay nasa shower, nagcha-charge ang telepono niya sa kanyang nightstand. Malakas na umaagos ang tubig. Nalaman niya kung paano i-override ang aking mga restriction sa mainit na tubig sa pamamagitan ng pagligo sa gabi. Umilaw ang telepono niya. Isang text notification. Hindi ko sana titingnan, ngunit hindi rin niya dapat pinunduhan ang apartment ng kanyang assistant habang pinapagawa niya akong idokumento ang bawat sentimong ginastos ko sa groceries. Can't wait to see you tomorrow, baby. Mula kay Madison Mitchell. Umaagos pa rin ang tubig. Kinuha ko ang telepono ko at kinuhanan ng litrato ang kanyang screen, sinisigurado na makikita ang timestamp. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking evidence folder. Oo,
Meron akong evidence folder ngayon at inilagay ito sa ilalim ng Exhibit A, Emotional Assets Misappropriation. Tumigil ang shower. Agad akong bumalik sa aking side ng kama, nagpapanggap na nagbabasa sa aking Kindle. Lumabas si Marco na nakasuot ng kanyang Turkish cotton robe, ang binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko nang naniniwala pa rin ako na may kasal kaming dapat iligtas. Sino ang nag-text? Kaswal kong tanong. Tiningnan niya ang telepono niya at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha. Isang flash lang ng panic bago bumalik ang maskara. Work thing, Singapore markets. Singapore markets ng hating gabi. Nagpapadala ng heart emojis. Busy day bukas? Tanong ko, nagpabaling ng pahina na hindi ko binasa. Ang karaniwan. Ilang meeting. Umakyat siya sa kama, maingat na manatili sa kanyang side ng invisible line na iginuhit namin sa gitna. Bakit? Nagtataka lang. Nakatulog siya sa loob ng ilang minuto, humihilik ng mahina. Nakahiga ako doon sa dilim, nagpaplano ng susunod kong mga galaw. Gusto ni Madison na makita siya bukas. Sige, baka magtinginan din ako. Miyerkules ng umaga, umalis ng maaga si Marco, bumubulong tungkol sa almusal, kasama ang mga kliyente. Naghintay ako hanggang sa mawala ang kanyang Tesla sa trapiko, pagkatapos ay tumawag ako sa isang pabor kay Janet, ang dating kasamahan ko sa Hartman, na nagtatrabaho ngayon sa parehong gusali ng firm ni Marco. Kailangan kong hiramin ang iyong visitor pass, sabi ko. Jade, ano ang pinaplano mo? Research. Bumuntong hininga siya. Second floor cafe, 20 minuto. Ang lobby ng gusali ay pawang marble at salamin. Sobrang sinusubukang sumigaw ng tagumpay na naramdaman itong desperado. Sinalubong ako ni Janet sa cafe. Inilipat ang kanyang visitor pass sa tapat ng mesa. 15th floor ang firm ni Marco, sabi niya. Pero hindi mo ito nakuha sa akin. Kunin ang ano? Ngumiti ako, inilagay ang pass sa bulsa. Hindi ako nagpunta sa 15th floor. Nagpunta ako sa parking garage at naghintay. Ang Tesla ni Marco ay may reserved spot P47 sa tabi mismo ng 48 na pag-aari ng isang pamilyar na puting BMW na may vanity plate 28 Madison. Hindi subtle. Alas 12:15, lumabas sila mula sa elevator ng magkasama. Ang kamay ni Marco sa ibabang likod niya, ginagabayan siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang uri ng kaswal na intimacy na nagmumula sa kasanayan. Tumatawa sila sa isang bagay, nakatagilid ang ulo niya, ang mukha niya ay mas animated kaysa sa nakita ko sa loob ng ilang buwan. Kumuha ako ng mga larawan, pagkatapos ay sinundan ko sila. Nagpunta sila sa Brever, isang restaurant na sobrang exclusive na wala itong karatula. Ang uri ng lugar kung saan dinadala ni Marco ang mga kliyente na sinusubukan niyang mapahanga. Ngayon, tila, ito ang lugar kung saan dinadala niya ang kanyang assistant para sa mga meeting. Nakaupo ako sa kotse ko na nagre-review ng mga larawan nang may kumatok sa aking bintana. Muntik na akong tumalon sa aking kinauupuan. Si Victoria Peton ay nakatayo doon sa kanyang St. John's suit at pearl na mukhang luma na pera at bagong paghatol na pinagsama. Ang ina ni Marco, ang aking biyenan, ang babaeng hindi kailanman lubos na naaprubahan ako, ngunit naging sobrang magalang para sabihin ito ng direkta. Ibinalik ko ang bintana. Sinusundan ng anak ko? Tanong niya, ngunit walang paratang sa kanyang boses. Kuryosidad lang. Victoria, may papaliwanag ko. Hindi na kailangan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero ko at pumasok, nagdala ng ulap ng Chanel No. 5. Ako mismo ay nasa Brevard, Library Foundation lunch. Isipin mo ang aking pagkagulat nang makita ko si Marco kasama ang kanyang assistant. Umupo kami ng tahimik sandali. Alam ko ang tungkol kay Madison, dear, sabi ni Victoria sa wakas. Alam ko na sa loob ng ilang buwan. Bumaba ang sikmura ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumingon siya upang tingnan ako ng direkta. Dahil may sariling Madison din ang tatay ni Marco noon. Jennifer ang pangalan niya. 26, marketing coordinator. Akala niya in love siya. Ang ngiti ni Victoria ay matalas na parang taglamig. Iba ang paraan ng paghawak ko nito kaysa sa ginagawa mo. Ano ang ginawa mo?
Nanatili akong tahimik, naglaro ng perpektong asawa, hinayaan siyang magsaya. Inayos niya ang kanyang pearl necklace. Pagkatapos ay nabuntis si Jennifer. Binayaran siya ni William para mawala, ngunit nagawa na ang pinsala. Nalaman ng board. Hindi na nakabawi ang reputasyon niya. Pasensya na, Victoria. Huwag kang maging. Nakuha ko ang lahat sa huli. Ang mga bahay, ang mga investment, ang mga company share. Tiningnan niya ako ng may bagong interes. Ngunit ang iyong paraan, ang lahat ng pagdokumento na ito, ang mga kontrata, ang digital warfare na sinabi ni Emma sa akin. Kinausap ka ni Emma? Tumawag siya kahapon, nag-aalala para sa iyo, ngunit sinabi ko sa kanya na huwag. Ngumiti si Victoria at sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, umabot ito sa kanyang mga mata. Ang iyong paraan ay maaaring mas effective. Tiyak na mas kawili-wili. Binuksan niya ang kanyang purse at kinuha ang isang flash drive. Ano ito? Security footage mula sa Petton Building. 6 na buwang halaga. Nakakamangha kung gaano kadalas kailangang magtrabaho ng late si Madison, kung gaano kadalas kailangang mag-supervise ni Marco. Idinikit niya ito sa aking kamay. Tawagin mo itong regalo sa kasal, o taon na antala. Tinitigan ko ang flash drive sa aking kamay. Ang maliit na piraso ng plastik na ito na naramdaman kong mas mabigat kaysa sa wedding ring ko. Pinapanood pa rin ako ni Victoria. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa sa likod ng mga perpektong inilapat na cosmetics na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng bayad sa kotse ng karamihan ng tao. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Dahil, sabi niya, sabay tingin sa kanyang Cartier watch. Marco is making the same mistakes his father made, but with less style and even less discretion. At least your father had the sense to be subtle. Binuksan niya ang kanyang pinto, pagkatapos ay huminto. Dadalaw ako para mag-tea bukas. Ihanda mo ang Earl Grey. Iniwan niya akong nakaupo doon na may hawak na ebidensya na hindi ko man lang hiniling mula sa isang babae na gumugol ng 8 taon na nagpaparamdam sa akin na parang isang interloper sa buhay ng kanyang anak. Huwebes ng hapon, dumating si Victoria eksaktong 2:00, nakasuot ng ibang St. John's suit, ngunit ang parehong ekspresyon ng kaunting pagkabigo na napaperpekto niya sa loob ng mga dekada ng charity board at politika sa country club. Si Marco ay nasa opisina, o kung saan man siya talaga gumugugol ng kanyang mga hapon ngayon. Earl Grey, tanong ko, alam na ang sagot. Pakisuyo. Nagpunta ako sa kusina at bumalik na may dala kong laminated price list, ang ginawa ko pagkatapos ng 50-50 na deklarasyon ni Marco. 600 piso, 12 po iyan, kasama ang paghahanda, serbisyo at paglilinis. Bahagyang tumaas ang perpektong hugis na kilay ni Victoria. Binuksan niya ang kanyang Hermes wallet, hindi ang pang-araw-araw, ngunit ang special occasion piece, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kots, at binilang ng eksaktuang 12 po iyan, kasama ang paghahanda, serbisyo at paglilinis. Bahagyang tumaas ang perpektong hugis na kilay ni Victoria. Binuksan niya ang kanyang Hermes wallet, hindi ang pang-araw-araw, ngunit ang special occasion piece, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kots, at binilang ng eksaktuang $2 sa tig-1 dolyar. Bahagyang nanginig ang kanyang manicured fingers, hindi sa galit, tulad ng inaasahan ko, ngunit sa mukhang pinipigilang tawa. $12, sabi niya, inilagay ang mga bill sa coffee table para sa tsaa. Patakaran ni Marco. Sinusunod ko lang ang mga patakaran na itinatag niya. Tunay, pinanatili niya ang eye contact sa isang tindi na maaaring magpalamig ng champagne. Gawin mo ang tsaa, dear. Kailangan nating mag-usap. Nang bumalik ako na may dalang Earl Grey, maayos na niluto sa China Cup. Ang buong seremonya na itinuro niya sa akin. Ipinakalat ni Victoria ang mga dokumento sa aking coffee table. Mga lumang dokumento na naninilaw sa mga gilid, ang ilan ay sulat kamay sa fountain pen. 1987, sabi niya. Inangat ang isang credit card statement. Nagsimula si William sa sarili niyang restructuring ng aming kasal. Sabi niya, naging sobrang umaasa ako, sobrang komportable. Pamilyar ba? Umupo ako, maingat na huwag maistorbo ang mga papel. Ang statement ay nagpakita ng mga charge sa mga hotel,
restaurant, tindahan ng alahas. Wala sa mga ito ang para kay Victoria. Si Jennifer, patuloy ni Victoria, ay 26, marketing coordinator sa kanyang firm. Blonde, ambisyosa, akala niya special siya. Sumipsip siya sa kanyang $12.600 na tsa. Lagi nilang iniisip na special sila. Paano mo nalaman? Credit card statement muna. Pagkatapos ay private investigator. Ito ay bago ang mga cellphone, dear. Ang pagsunod sa mga tao ay nangangailangan ng totoong kasanayan. Kinuha niya ang isang Manila folder na makapal sa mga larawan at report. Nagastos ko ng $5,000, $275,000, ngunit sulit ang bawat sentimo. Ang mga larawan ay grainy, ngunit sapat na malinaw. Si William Piton ay mukhang eksaktong mas matandang bersyon ni Marco kasama ang isang batang babae na maaaring mas matandang kapatid ni Madison. Ano ang ginawa mo? Tanong ko. Wala noong una. Hinayaan ko siyang isipin na matalino siya. Hayaan siyang magkamali. At nagkamali siya. Sobrang daming pagkakamali. Ngumiti siya na matalas na parang liwanag ng buwan sa taglamig. Pagkatapos ay nagsimula akong maglipat ng pera. Maglipat ng pera. Akala ni William kontrolado niya ang aming pananalapi. Siya ang businessman, pagkatapos ng lahat. Ngunit pinamamahalaan ko ang estate ng aking ama simula noong ako ay 21. Alam ko ang mas maraming tungkol sa mga offshore account at asset protection kaysa sa abala ni William na matutunan. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Sa oras na humingi siya ng diborsyo, nailipat ko na ang 70% ng aming liquid assets sa mga trust na hindi niya alam na umiiral. Iyan ay napakatalino. Vindictive, kailangan, kibit balikat ni Victoria. Ito ay survival, ngunit may ginagawa kang iba, mas matalino. Kinuha niya ang isang makapal na dokumentong legal, ang mga pahina ay nakatag na may kulay na tap. Ito ang prenuptial agreement template ni William, ang ginamit ni Marco para sa iyo na may mga pagbabago. Kinuha ko ang dokumento, scanning sa pamilyar na wika hanggang sa itinuro niya ang isang tiyak na seksyon, Section 17B. Pinilit ni William ito, Financial Deception Affecting Marital Assets. Akala niya mapoprotektahan siya nito kung sakaling magtago ako ng pera. Mapait ang tawa niya. Sa halip, ito ang naging kanyang pagbagsak. Nabuntis si Jennifer. Binayaran niya ito para mawala. Ang bayad na iyon ay bumubuo ng financial deception affecting marital assets. At pinanatili ni Marco ang clause na ito. Binago ito, pinalawak ito, ginawa itong mas komprehensibo. Lumingon si Victoria sa nakamarkang pahina. Any undisclosed financial transaction over $5,000 that affects marital assets or stability can trigger immediate forfeiture of claims. $30,000, halos $165 million, kay Madison sa loob ng 6 na buwan. Lahat ay dokumentado. Victoria, ito ang iyong bala. Gamitin mo ng matalino. Tumayo siya, nagtitipon ng mga tiyak na dokumento habang iniiwan ng iba. Panatilihin mo ang mga ito. Ang mga original ay nasa safe deposit box ko kung kailangan mo sila para sa court. Bakit mo talaga ito ginagawa? Huminto siya sa pinto. Dahil gumugol ako ng 30 taon na nagpapanggap na perpekto ang kasal ko habang hinuhusgahan ako ni William sa mga mas batang babae. Hindi ka nagpapanggap. Lumaban ka. At sa totoo lang, ngumiti siya ulit. Ang matalas ng ngiti ng taglamig na iyon. Panahon na para may lumaban ng maayos sa pamilyang ito. Matapos siyang umalis, nagpunta ako sa home gym ni Marco. Ang kanyang sagradong espasyo kung saan nagpapanggap siyang nagwo-workout habang talagang kumukuha ng mga conference call. Ang mga salita ni Victoria ay umalingaw-ngaw. Check everywhere. Ang kanyang gym bag ay nakaupo sa sulok. Ang mamahaling leather one na binigay ko sa kanya noong nakaraang kaarawan. Maingat kong inalis ang laman nito. Protein powder, earbuds, ekstrang damit, at doon nakatago sa loob ng bulsa, isang maliit na digital recorder. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinapatugtog ko ito. Ang boses ni Marco ay malinaw at kumpidente. Hindi siya stable simula nang matanggal sa trabaho, patuloy na umiiyak, hindi natutulog, gumagawa ng mga kakaibang akusasyon tungkol sa affair.
Pagkatapos ay si Madison. Kailangan nating maging maingat. Kung malaman niya ang tungkol sa mga bayad, hindi niya malalaman. Sobrang emosyonal siya para mag-isip ng malinaw. Classic depression. Sabi ng abogado ko, kung madudokumento natin ang mental instability, magiging irrelevant ang prenup. Gaano katagal bago ka makapag-file? Ilang linggo pa? Hayaan mo siyang magpatuloy sa paglalaro sa kanyang mga spreadsheet at lock. Kung mas erratic siya kumilos, mas mabuti para sa atin. Tumawa si Madison, kumikislap sa kasinungalingan. Kawawa naman. Wala siyang ideya. Wala, sumang-ayon si Marco. Sa oras na malaman niya, nakalinya na ang lahat. Clean break, minimal settlement, at sa wakas ay makahinto na tayo sa pagtatago. Nagpatuloy ang recording sa loob ng isa pang 40 minuto. Mga plano sa loob ng mga plano, kasinungalingan sa loob ng kasinungalingan. Nagpaplano sila ng aking pagbagsak habang ipinaglalaban ko ang aking kasal. Umupo ako sa kanyang workout bench, hawak ang recorder, nakaramdam ng pagbabago sa loob ko. Hindi pagbagsak, pagtigas na parang coal sa ilalim ng presyo na nagiging diamond. Kinopya ko ang mga file sa 3 magkakaibang drive, in-upload ang mga ito sa cloud, at in-email ang mga ito sa aking abogado. Ang kinuha ko kahapon, si Patricia Nakamura, na specialized sa high-worth divorce at may reputasyon sa pagsira ng prenup. Pagkatapos ay ibinalik ko ang recorder eksakto kung saan ko ito natagpuan. Hayaan si Marco na isipin na nasa dilim pa rin ako, naglalaro pa rin sa mga spreadsheet habang pinaplano niya ang aking demolisyon. Bumalik ang recorder sa gym bag ni Marco, nakasiksik sa pagitan ng kanyang protein powder at ekstrang medyas. Ang aking mga kamay ay matatag na ngayon, ang aking isip ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa survival. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Patricia Nakamura mula sa aking kotse, nakaparada sa labas ng Starbucks kung saan libre ang wifi at hindi ma-monitor ni Marco ang aking mga tawag. Kailangan kitang makita bukas, sabi ko. Maaari ka bang magrekomenda ng forensic accountant? May kasama akong nagtatrabaho, sagot ni Patricia. Ang kanyang boses ay professional ngunit mainit. Si Kiko Tanaka, mahal siya ngunit nakikita niya ang lahat. Gaano kamahal? 5,000, 275,000. Retainer, bawat isa. 5,000, 275,000. Retainer, bawat isa. 10,000, 550,000. Ang buo kong severance package minus ang ginastos ko na sa groceries at gasolina. Akala ni Marco, ginagamit ko ito para sa therapy na iminumungkahi niya. Mukhang stressed ka, Jade. Baka kailangan mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa iyong mga adjustment issue. I-book mo silang 2, sabi ko. Bukas, kung maaari. Ang law offices ng Winters & Associates ay sumakop sa isang corner suite sa isang gusali na sumisigaw ng lumang pera at mas lumang mga sekreto. Si Rachel Winters mismo ang sumalubong sa akin sa lobby. 16 anyos, pilak na buhok sa isang power bob na nakasuot ng suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwanang bayad ko sa mortgage. Sabi ni Patricia, mayroon kang kawili-wiling kaso. Sabi niya, inakay ako sa isang conference room kung saan naghihintay si Patricia Nakamura kasama ang isa pang babae. Si Kiko Tanaka, akala ko. Ipinakalat ko ang lahat sa mesa. Ang mga kontrata, ang flash drive mula kay Victoria, ang mga recording, ang mga dokumento sa pananalapi, ang aking sariling detalyadong spreadsheet na sumusubaybay sa 8 taon ng uncompensated labor. Sumipol si Rachel. Talaga bang pinirmahan niya ang 50-50 na kasunduan na ito? Ideya niya, pinagawa niya sa kanyang abogado. At ang mga recording na ito? Natagpuan ko kahapon. Nagpaplano siyang mag-claim na mentally unstable ako. Si Kiko ay malalim na sa mga financial statement. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa kanyang calculator. Ang mga bayad na ito ng MGM Consulting. Simula pa lang iyan, tingnan mo rito, itinuro niya ang isang serye ng mga transfer. Naglipat siya ng pera sa loob ng 2 taon. Cayman account, Swiss numbered account. Hindi iligal, ngunit tiyak na nilalabag ang anumang makatwirang interpretasyon ng financial transparency sa isang kasal. Maaari mo bang hanapin ang lahat? Bigyan mo ako ng 1 linggo, sabi ni Kiko. Baka mas maikli pa.
Binuksan ni Patricia ang website ng firm ni Marco sa kanyang laptop. Peton Capital, ang kumpanya ng kanyang ama. Marco ay isang senior partner ngayon, sabi ko. At si Madison Mitchell ay nakalista bilang Executive Strategic Consultant, sabi ni Patricia. Kawili-wiling titulo para sa isang taong may 3 blog post tungkol sa manifestation. Sumandal si Rachel sa kanyang upuan, isang mapanuksong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Ang prenup ay may financial deception clause, Section 17B. Anumang hindi isiniwalat na transaksyong pinansyal na mahigit $5,000, $275,000 na nakakaapekto sa marital asset ay nagtitrigger ng forfeiture. $30,000, $165 million kay Madison sa ngayon, sabi ko. Plus, ang anumang makita ni Kiko sa mga offshore account na iyon. Lumawak ang ngiti ni Rachel. Ang iyong asawa ay nagbigay lang sa atin ng isang regalo. Gumugol kami ng 3 oras sa pagbuo ng strategy. Susubaybayan ni Kiko ang bawat sentimo. Idodokumento ni Patricia ang pattern ng panlilinlang. Iprepara ni Rachel ang filing na sisira sa maingat na binuo na exit plan ni Marco. Isa pa, sabi ni Rachel habang nagtatapos kami. Idokumento ang lahat mula ngayon. Bawat pag-uusap, bawat transaksyon, bawat oras na mali ang hininga niya. At Jade, mag-ingat. Ang mga hayop na naipit sa sulok ay nagiging mapanganib. Sabado ng umaga, umalis si Marco patungong Boston. Isang weekend conference, claim niya, bagaman nakita ko ang hotel confirmation email sa kanyang telepono. Ang Ritz-Carlton, 2 kwarto ang nabook. Siguro kailangan ng MGM Consulting ng malawak na strategic consultation. 1 oras matapos mawala ang kanyang Tesla, tumunog ang doorbell. Nakita ko si Madison Mitchell na nakatayo sa aking hallway, lahat ng 5'9" niya, nakasuot ng designer jeans at kumpidensya na parang armor. Kailangan kong kunin ang ilang work file mula sa opisina ni Marco, sabi niya. Humakbang na pasulong na parang pag-aari niya ang lugar. Nasa Boston siya, sabi ko, hindi gumagalaw mula sa pintuan. Alam ko, binigyan niya ako ng pahintulot. Hindi. Nag-blink siya, halatang hindi sanay na tinatanggihan. Excuse me? Hindi ka maaaring pumasok. Kung gusto ni Marco na bigyan ka ng file, magagawa niya ito ng mag-isa. Sa opisina, sa oras ng negosyo. Ang kanyang perpektong glossed lips ay humigpit. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito. Nakuha ko ang telepono ko, nagre-record na. Ipaliwanag mo sa akin. Siguro ang kalmado kong tono o siguro sobrang kumpidente lang siya. Ngunit lumapit si Madison, binaba ang kanyang boses sa isang bulong na perpektong nahuli pa rin ng aking telepono. Marco promised me this place would be mine soon. So maybe you should start packing now. Save yourself the embarrassment later. Gaano kabilis? Tanong ko, pinananatiling matatag ang aking boses. Ilang linggo, baka mas maikli pa. Depende kung gaano kabilis mapapatunayan ng kanyang abogado na unfit ka. Ngumiti siya, lahat ng ngipin at walang init. Ang pag-iyak, ang paranoid behavior sa mga lock at kontrata, lahat ay dokumentado. Mental instability dahil sa pagkawala ng trabaho. Classic case. Iyan ba ang sinabi ni Marco sa iyo? Iyan ang nakikita ng lahat. Humakbang siya pabalik, kontento sa kanyang banta. Sasabihin ko kay Marco na hindi ka cooperative ulit. Hinayaan ko siyang makarating sa elevator bago tumawag. Madison. Lumingon siya, nakataas ang isang kilay. Tingnan mo ang email mo. Ipinadala ko ang cease and desist letter na inihanda ni Rachel habang nasa elevator pa si Madison. Legal notice na tumigil sa harassment, tumigil sa pagtatangka ng unauthorized entry sa aking tirahan at tumigil sa pakikialam sa aking kasal. Copy sa HR department ng firm ni Marco. Copy sa kanilang legal team. Agad na nag-buzz ang telepono ko. Marco mula sa Boston. What did you just do? Hindi ako sumagot. Sa halip, ipinasa ko ang preliminary finding ni Kiko kay Patricia. Naniningil si Marco sa Peton Capital para sa consulting fee ni Madison habang hindi siya nagbibigay ng aktwal na serbisyo. Ang mga invoice ay peke. Ang trabaho ay hindi umiiral. Hindi sapat para sa mga kasong kriminal. Masyadong matalino si Marco para doon, ngunit sapat na upang mag-trigger ng isang internal investigation.
Linggo ng gabi, habang nasa Boston pa si Marco, pinagsama ko ang lahat sa isang single encrypted folder. Mga record sa pananalapi na nagpapakita ng 2 taon ng nakatagong transfer. Recording ng kanyang pagpaplano na mag-claim ng mental instability. Ang confession ni Madison tungkol sa pagkuha ng apartment. Ang ebidensya ni Victoria ng pattern. Ang parehong playbook ng ama at anak, 30 taon ang pagitan. Ang investigation ay nagbunyag ng isang huling detalye na ikinagulat pa ni Kiko. Kinuha ni Marco ang isang $2,110,000 life insurance policy sa akin, 6 na buwan na ang nakalipas. Ako ay walang trabaho, di umano'y hindi stable, at mas mahalaga ng patay kaysa diborsyado. Tumawag si Rachel noong gabing iyon. Mag-file tayo bukas. Maghanda ka. Umupo ako sa aking nahahati na sala. Ang aking mainit na ilaw ay umiilaw laban sa kanyang malamig na asul. At naisip ang babaeng ako, 6 taon na ang nakalipas. Ang pumirma sa prenup na iyon, iniisip na hindi iyon mahalaga dahil totoo ang aming pag-ibig. Ang gumawa ng kape niya tuwing umaga dahil ang pag-aalaga sa kanya ay naramdaman kong pagmamahal. Ang babaeng iyon ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakaupo ang isang mas matigas, mas matalino at walang hangganang mas mapanganib. Isang taong natutunan na kapag tinatrato ng asawa mo ang kasal na parang isang hostile takeover, mas mahusay kang maging handa na lumaban na parang isang corporate raider. Nagbuzz ang telepono ko ng 3:00 ng umaga Lunes. Text ni Rachel, filed, game on. Hindi na ako natulog pagkatapos niyan. Sa halip, umupo ako sa aking mesa sa kusina na nanonood ng pagsikat ng araw na pinipintahan ng ginto ang Lake Michigan habang nagre-review ng aking mga note para mamaya. Ang quarterly partners dinner sa Piton Capital. Ang isang event kung saan ang mga asawa ay hindi lang inimbitahan kundi expected. Nakalimutan ni Marco na tanggalin ako sa guest list. Nang dumating si Marco sa kusina ng 7:00, nakabihis na ako, hindi para sa giyera, kundi para sa tagumpay. Ang itim na Valentino dress na binili ko para sa sarili ko pagkatapos ng huli kong promotion sa Hartman. Ang sabi ni Marco ay nagpapamukha sa akin na sobrang makapangyarihan para sa mga social event. Hindi na naman gumagana ang kape, bulong niya, sinasaksak ang kanyang makina. Subukan mong basahin ang manual, mungkahi ko, naglalagay ng lipstick sa salamin sa hallway. Naririnig ko na ang self-sufficiency ay nagtatayo ng karakter. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay napansin ang damit. Saan ka pupunta? Work meeting, diretsahan akong nagsinungaling. Potential consulting opportunity. Umungol siya, nakikipaglaban pa rin sa coffee maker. Doon tumunog ang doorbell. Ako na ang kukuha, sabi ko. Ngunit si Marco ay nasa pinto na, malamang umaasa kay Madison kasama ang kanyang mga morning file. Sa halip, isang process server ang nakatayo doon na mukhang nababato at opisyal. Marco Peton. Oo, na-serve ka na. Inabot ng lalaki kay Marco ang isang makapal na envelope at umalis ng walang salita. Pinunit ni Marco ito doon mismo sa pintuan, nakasuot pa rin ng kanyang robe, ang kanyang mukha ay umiikot sa pagkalito, kawalang paniwala at sa wakas ay galit. Nagdidiborsyo ka sa akin? Inangat niya ang mga papel na parang ebidensya ng aking pagtataksil. Gusto mo ng business dissolution? Sabi ko, inaayos ang aking mga hikaw. Binibigyan kita ng isa. Binalik-balikan niya ang mga pahina, nagiging mas maputla ang kanyang mukha sa bawat seksyon. $347,000, 34 million, baliw ka. Iyan ay ang retroactive compensation pa lang. Maghintay ka hanggang makita mo ang mga penalty para sa financial deception. Pahina 47, kung curious ka. Ang kanyang mga kamay ay talagang nanginig habang hinahanap niya ang pahina na nagdedetalye ng mga bayad sa MGM Consulting, ang mga offshore account, ang life insurance policy na kinuha niya sa akin. Paano mo nalaman? Forensic accounting ang specialty ko, tanda mo? O nakalimutan mo ang lahat tungkol sa aking karera sa sandaling nawalan ako ng trabaho? Nagsimulang tumunog ang kanyang telepono, pagkatapos ay nagping, pagkatapos ay nagbuzz sa tindi ng isang kuyog ng galit na pukyutan, kumalat na ang balita.
Nang gabing iyon, dumating ako sa Grand Ballroom ng Palmer House 20 minuto pagkatapos magsimula ang mga cocktail. Ang quarterly dinner ng Peton Capital ay nasa kasagsagan. 50 partner at ang kanilang mga asawa na nagpapanggap na nag-e-enjoy sa isa't isa habang kinakalkula ang net worth ng bawat isa. Natagpuan ko si Richard Peton, ang managing partner at pinsan ni Marco, na nakatayo malapit sa bar kasama ang kanyang asawa. Minana ni Richard ang posisyon ng kanyang ama at ang ilong ng kanyang lolo para sa iskandalo. "Jade," sabi niya ng malinaw na nagulat, "hindi namin inakala na makakamiss ka." "Hindi ko mamiss," sabi ko, kinuha ang isang envelope mula sa aking clutch. "Sa totoo lang, Richard, maaari ba tayong mag-usap ng pribado?" Ito ay tungkol kay Marco. Agad na nagpaalam ang kanyang asawa. Ang uri ng babae na alam kung kailan mawawala. Inakay ako ni Richard sa isang sulok, ang kanyang ekspresyon ay pagod na. "Ito ay tungkol sa mga papel ng diborsyo," sabi niya. "Ito ay tungkol sa embezzlement." Pagtuwid ko, inabot sa kanya ang envelope. "MGM Consulting, $3,000, $165,000, buwan-buwan sa loob ng Sykes na buwan. Peke ang mga invoice, walang serbisyong ibinigay. Ang consultant na pinag-uusapan ay mas kilala sa ibang serbisyo na ibinibigay niya kay Marco." Binuksan ni Richard ang envelope. Tumigas ang kanyang mukha habang binabasa ang forensic analysis ni Kiko. Ang mga pekeng invoice, ang ebidensya na hindi kailanman nagbigay si Madison ng anumang aktwal na consulting work. "Maaari itong sumira sa reputasyon ng firm," sabi niya ng tahimik. "Tanging kung maging pampubliko," sumang-ayon ako, "na nakasalalay sa kung paano ito hahawakan ng mga partner." Sa tapat ng silid, kararating lang ni Marco kasama si Madison sa kanyang braso. Matapang na galaw, dala ang kanyang kabit sa partner's dinner habang teknikal na kasal pa rin. Napansin agad ng ilang asawa, kumakalat ang kanilang mga bulong na parang wildfire. Tiningnan ni Richard ang mga papel patungo kay Marco patungo sa akin. "Ano ang hinihingi mo?" "Wala mula sa firm. Ito ay sa pagitan mo at ng iyong partner. Naisip ko lang na dapat mong malaman kung saan napupunta ang pondo ng kumpanya." Umalis ako, iniiwan si Richard na hawak ang ebidensya na magti-trigger ng isang emergency partners meeting sa loob ng ilang oras. Ngunit una, mayroon pa akong isang performance na ibibigay. Natagpuan ako ni Marco sa dessert table, ang kanyang mukha ay namumula sa alak at galit. Si Madison ay nag-iingat, biglang hindi na kasing kumpidente sa isang silid na puno ng mga asawa na alam kung ano siya. "Sinusira mo ang lahat," bulong niya. "Idinudokumento ko ang lahat." Pagtuwid ko ng malakas para marinig ng mga kalapit na partner. "Mayroong pagkakaiba." "This is my father's firm." Ang boses ni Victoria ay pumasok sa hangin na parang yelo. Nakatayo siya sa pintuan, kahanga-hanga sa Chanel, sinamahan ng isang lalaki na nakasuot ng suit na sumisigaw ng legal counsel. "Ito ang firm ng iyong ama bago mo hinamak ang kanyang alaala sa iyong sloppy affair at mas sloppy na embezzlement." Nanahimik ang silid. Talagang humakbang si Madison sa likod ni Marco na parang maaari siyang protektahan mula sa Arctic na presensya ni Victoria. "Ina," nagsimula si Marco, "narito ako sa aking kapasidad bilang trustee ng Peton Family Trust." Patuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay umaabot sa bawat sulok ng ballroom upang ipaalam sa iyo na effective immediately ay tinanggal ka mula sa board dahil sa conduct na hindi nararapat sa isang peton. "Hindi mo magagawa, maaari ko, ginawa ko na." Lumingon siya kay Richard. "Naniniwala ako na mayroon ka ring anunsyo." Nilinis ni Richard ang kanyang lalamunan. "Ang mga partner ay magmi-meeting bukas upang talakayin ang posisyon ni Marco sa firm. Hanggang noon, suspended siya habang may investigation ng financial irregularities." Sumabog ang telepono ni Marco sa mga notification, email, pagkatapos ng email mula sa mga kasamahan, kliyente, koneksyon, lahat ay naglalayo sa kanilang sarili mula sa kanyang radioactive na reputasyon. Nakatayo siya doon sa kanyang designer suit, hawak ang kanyang namamatay na karera sa kanyang kamay habang si Madison ay lumabas patungo sa exit. "Matatakot ang iyong ama," sabi ni Victoria, at ang kanyang boses ay nagdala ng habambuhay na pagkabigo. "Hindi sa affair,
Alam ng Diyos na si William ay may marami, kundi sa kung gaano kahina ang pagpapatupad mo nito. Peke ang mga invoice? Talaga? At least ang mga kabit ng iyong ama ay marunong mag-type. Tumakas si Madison. Talagang tumakbo palabas ng ballroom sa kanyang designer heels, iniiwan si Marco na nakatayo ng nag-iisa sa isang silid na puno ng mga tao na nakakakilala sa kanya simula pa nung bata pa siya. Lahat sila ay nakikita siya ngayon kung ano talaga siya. Kinuha ko ang aking clutch at naglakad sa tabi niya, huminto ng sapat lang upang bumulong. Tingnan mo ang email mo. Ang mensahe mula sa aking abogado ay simple. Settlement conference scheduled for Thursday. Bring your checkbook. Ang email ng managing partner sa lahat ng partner ay dumating habang ako ay nasa elevator. Emergency meeting tomorrow, 8 hours a.m. Mandatory attendance. Nang makarating ako sa lobby, tapos na ang karera ni Marco sa firm ng kanyang ama. 8 taon ng kasal na sinira ng sarili niyang kasakiman. Isang habambuhay na reputasyon na winasak ng sarili niyang panlilinlang. Nagsara ang mga pinto ng elevator sa aking lumang buhay at lumabas ako sa Palmer House sa gabi ng Chicago, nakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan. Kalayaan. Nag-vibrate ang telepono ko sa mga mensahe mula sa mga tao na nakasaksi sa pampublikong demolisyon ni Marco, ngunit hindi ko binasa ang mga ito. Magdadala ng sarili nitong mga laban ang bukas. Ngayong gabi, gusto ko lang huminga. Ang settlement conference noong Huwebes ay naganap sa opisina ng isang mediator na mukhang dinisenyo upang maubos ang laban sa mga tao. Kulay beige na dingding, hindi komportable na upuan, at fluorescent lighting na nagpapamukha sa lahat na may sakit. Umupo si Marco sa tapat ko kasama ang kanyang bagong abogado, isang uri ng overworked public defender na marahil ay naniningil sa bawat oras kung ano ang ginugol ni Marco sa tanghalian. My client is prepared to offer, nagsimula ang abogado. Ang mga termino ng aking kliyente ay non-negotiable. Putol ni Rachel, inilipat ang aming demand sa tapat ng mesa. Ang penthouse, kalahati ng lahat ng asset kasama ang mga offshore account at 34 na milyong piso, $347,000 sa retroactive compensation. Bumulong ang abogado ni Marco nang may pagmamadali sa kanyang tainga. Marahil ay nagpapaliwanag na ang isang pampublikong paglilitis ay maglalantad ng embezzlement, ang affair, ang life insurance policy, lahat. Ito ay extortion, sabi ni Marco, ang kanyang boses. Pumayat siya, ang kanyang suit ay maluwag sa kanyang katawan. Ito ay mathematics, sagot ko, ginagamit ang kanyang paboritong parirala sa huling pagkakataon. Pirmahan mo ito o maglilitis tayo. Tinitigan niya ako sa tapat ng mesa at sa isang sandali nakita ko ang lalaking pinakasalan ko. Matalino, kumpidente, kumbinsido na ang mundo ay kanya para sakupin. Pagkatapos ay gumuho ang lalaking iyon at kinuha niya ang panulat ng may nanginginig na kamay. Ang kanyang pirma ay nanginginig, hindi tulad ng matapang na mga stroke na ginamit niya sa aming kontrata sa kasal. Habang pinipirmahan niya ang penthouse, ang mga asset, ang buhay na binuo niya sa pera ng kanyang ama at sa aking invisible labor, wala akong naramdaman. Walang tagumpay, walang kalungkutan, isang guwang na pagkilala lang na 8 taon ay bumaba sa ganito. Mga pirma sa papel tulad ng simula. 3 buwan ang lumipas sa isang blur ng mga kahon at paperwork. Iningatan ko ang penthouse ngunit muling nagdekorasyon, tinanggal ang bawat bakas ng malamig na minimalism ni Marco. Tumulong si Emma, nagdala ng init sa mga second-hand furniture na may aktwal na karakter. Mga halaman na nagpaparamdam na buhay ang espasyo. Artwork mula sa mga lokal na artista sa halip na mga investment piece. Isang umaga, nag-text sa akin si Emma ng isang screenshot mula sa Instagram ni Madison. Umiinom ako ng kape mula sa isang mug na nagsasabing, "World's okay ex-wife." Regalo ni Emma sa housewarming nang binasa ko ang post ni Madison. "Dating in Chicago is impossible. This guy actually invoiced me for half our dinner date. He calculated tax and tip down to the penny, then charged me for his gas to pick me up. Why are men so cheap? I am dating nightmare, I am Chicago man, in splitting bill is not romantic."
Tumawa ako hanggang sa sumakit ang aking mga gilid, pagkatapos ay ni-screenshot ito para sa aking karma folder. Natagpuan ni Madison ang kanyang katumbas, isang taong tinatrato ang mga relasyon na parang mga transaksyon. Mas maganda pa ang mga komento, puno ng mga babae na nagbabahagi ng parehong mga kwento, nawawala ang irony ng tuluyan. Ang screenshot na iyon ang naging inspirasyon para sa aking susunod na chapter. Nabubuhay ako sa pera ng settlement, ngunit ang survival ay hindi sapat. Gusto kong magtayo ng isang bagay. Ang Equal Means Everything ay inilunsad 6 na linggo pagkatapos. Hindi isang law firm, ngunit isang consulting service na tumutulong sa mga babae na makilala at idokumento ang financial abuse sa mga kasal. Ang aking website ay nag-live noong Martes. Pagsapit ng Huwebes, mayroon akong 17 inquiry. Ang una kong tunay na kliyente ay nagmula kay Victoria. Si Senador Catherine Walsh na ang asawa ay kumokontrol sa bawat sentimo habang pinapatakbo niya ang kanyang mga kampanya, pinalaki ang kanyang mga anak at ngumiti para sa kanyang mga photo op. Umupo siya sa aking home office, dating gym ni Marco, umiiyak sa mga tissue habang ipinapakita sa akin ang 20 taon ng financial manipulation. Sabi niya, para sa tax purposes, paliwanag niya. Ngunit hindi man lang ako makabili ng groceries nang walang pahintulot niya. Ipakita ko sa iyo ang isang bagay, sabi ko. Kinuha ang sarili kong dokumentasyon. Ito ang kasal ko. Ito ang paraan kung paano ko pinatunayan. Ito ang paraan kung paano mo itatayo ang iyong kaso. Si Catherine ang naging aking success story. Sa loob ng 4 na buwan, nagkaroon siya ng sarili niyang mga account, sarili niyang mga credit card, at isang post-nuptial agreement na magpapamukha sa prenup ni Marco na parang kindergarten contract. Kumalat ang balita sa country club network ni Victoria nang mas mabilis kaysa sa chismis sa isang junior league luncheon. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, inimbitahan ako ni Victoria sa kanyang taunang charity gala, ang Petton Foundation's fundraiser para sa women's financial literacy. Ironic kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng mga Petton men sa financial deception. Nagsuot ako ng pula, matapang, walang apology na pula, at dumating ng nag-iisa. Ang ballroom ay puno ng pamilyar na mga mukha. Mga tao na nanood ng pagbagsak ng aking kasal, na bumulong tungkol sa iskandalo, na pumili ng side. Jade, tawag ni Victoria, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay may tunay na init. Halika, gusto kong makilala mo ang isang tao. Ipinakilala niya ako sa 3 babae, lahat ay dumadaan sa parehong mga sitwasyon, lahat ay nangangailangan ng tulong. Sa oras na ihain ng hapunan, mayroon akong 5 bagong kliyente. Doon ko siya nakita, si Marco na nakatayo malapit sa bar na mukhang ghost ng kanyang dating sarili. Mas payat, mas matanda, nakasuot ng suit na nakakita ng mas magagandang araw. Nagtatrabaho siya sa Morrison & Associates ngayon, isang maliit na firm na humahawak sa mga kaso ng personal injury. Si Madison ay wala kahit saan. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang isang taong lumalapit sa isang wild animal. Jade, Marco, mukha kang... Huminto siya, naghahanap ng mga salita. Masaya. Ako ay. Tinitigan niya ang kanyang inumin, iniikot ang yelo. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ginawa ko, kung paano kita trinato. Naiintindihan ko. Maaari akong maging malupit, maaari kong paikutin ang kutsilyo, ipaalala sa kanya ang bawat kahihiyan, bawat pagtataksil. Sa halip, sinabi ko lang, pag-unawa at karanasan ay magkaiba. Tumango siya, nagsimulang umalis, pagkatapos ay lumingon. Ang firm na sinimulan mo, Equal Means Everything, magandang trabaho. Oo, sumang-ayon ako, ito ay. Lumabas si Victoria sa tabi ko habang nawawala si Marco sa karamihan. Iaanunsyo na nila ang Community Impact Award, sabi niya, ginagabayan ako patungo sa stage. The Petton Foundation is proud to present this year's Community Impact Award to Jade Matthews, sabi ng announcer. Ginagamit ang aking maiden name na binalik ko para sa aking trabaho sa Equal Means Everything. Nagbibigay ng pro bono financial abuse consulting sa mga babae na nangangailangan. Tumayo ako sa podium na nakatingin sa dagat ng mga mukha. Ang ilan ay palakaibigan, ang ilan ay kuryoso, ang ilan ay kinakalkula ang sarili nilang halaga ng kasal.
Nakatayo si Victoria sa harap na row at nang ngumiti siya sa akin, binulong niya ang isang salita, daughter. Ang financial abuse ay hindi laging mukhang kontrol, sabi ko sa microphone. Minsan mukha itong equality, minsan nakabalat kayo ito bilang fairness. Minsan kasama ito ng isang spreadsheet at isang laminated contract, ngunit ang abuse ay abuse. Kung kinakalkula man ito sa dolyar o inihatid sa mga pasa, ang silid ay tahimik. Equal means everything, patuloy ko. Hindi pantay na paghahati, ngunit pantay na halaga, pantay na respeto, pantay na partnership. Iyan ang tinutulungan naming makita ng mga babae. Hindi lang ang kanilang financial freedom, kundi ang kanilang pag-unawa na karapat-dapat sila sa parehong pag-ibig at respeto, hindi ang isa o ang isa. Ang palakpakan ay tunay, mainit, totoo. Habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa, hawak ang award, nasilayan ko ang aking sarili sa salamin ng ballroom. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi ang pumirma sa kontrata na iyon gamit ang mamahaling panulat ni Marco. Hindi siya ang gumawa ng kape niya tuwing umaga sa loob ng 8 taon. Siya ay isang taong ganap na bago, isang taong natutunan na ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba. Ito ay ang pagbuo ng isang bagay na mas mahusay mula sa mga abo na iniwan nila. Nag-buzz ang telepono ko. Isa pang inquiry sa pamamagitan ng aking website. Isa pang babae na nangangailangan ng tulong. Isa pang pagkakataon upang gawing bagong simula ang 50-50 na bangungot ng isang tao. Ngumiti ako, iniisip si Marco sa kanyang maliit na apartment. Marahil ay kumakain ng takeout mula sa mga lalagyan. Sa wakas ay nararanasan ng self-sufficiency na ipinangaral niya. Ako, nararanasan ko ang isang bagay na mas mahusay, kalayaan. Kung ang kwentong ito ng kalkuladong paghihiganti ay nagpadikit sa iyo sa iyong screen, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang sinisingil ni Jade si Victoria ng $12,600 para sa serbisyo ng tsaa. Pinapanood ang ina ni Marco na nagbibilang ng eksaktong sukli ng may nanginginig na mga daliri. Ano ang paborito mong sandali ng matamis na paghihiganti? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas nakakaakit na mga kwento na tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isang upload.